Ang buong kwento sa isang profesional na boksingero at politiko na kilala sa pamagat na Pacman. Ang Manny Pacquiao childhood story kasama ang talambuhay katotohanan ay nagdudulot sa atin ng pagkilalang mga kaganapan mula sa kanyang pagkabata. Kasama na ang pag-aaral ay nagsasangkot sa kanyang unang bahagi ng buhay. At kasama na rito ang kahirapan at karanasan bago ang katanyagan. Yun ang background ng pamilya at personal na buhay ni Manny Pacquiao. Bago natin umpisahan ang kwento, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-subscribe mo na yan at huwag kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JV Sports, Adventures, and Amazing Stories. Si Manny Pacquiao ay isinilang noong December 17, 1978 sa Kilbawi sa Bukidnon, Philippines. Siya ang ikalawang anak ni Dionisio Pacquiao at ni Rosalio Pacquiao. Lumaki si Manny Pacquiao sa isang barangay ng Tango sa Kilbawi kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Sidra, pati na rin ang dalawang nakakabatang kapatid na sina Bobby at Rogelio. Ang kanyang pamilya sa oras na yun ay masasabing pinakamahirap sa nayon na hindi kayang kumain ng tanyag na pangunahing pagkain katulad ng bigas. Ngunit nabubuhay sa mga kamuti, saging, gabi at mga ugat na pananim. Sa parihong panahon, ginugol ni Manny Pacquiao at ng kanyang mga kapatid na magtrabaho at magsikap upang makakain ng 2 bisis o 3 bisis sa isang araw. Ayon sa kwento ni Manny Pacquiao, noong bata pa sila kahit minsan hindi nila nakikita o kung ano ang telebisyon o kahit anong uri ng sasakyan. Sa panahon na yon, naisip ni Manny Pacquiao ang kanyang tiyuhin na may alam sa boxing. Isang araw, pumunta si Manny Pacquiao sa kanyang tito upang kumbinsihin na turuan siyang magboxing. Sa panahon na yun, naisip ni Manny Pacquiao na baka ito na ang paraan upang makatulong siya sa kanyang magulang at mga kapatid. Noong una, ang ginawang pagsasanay ni Manny Pacquiao sa isang boxing ay isang libangan lamang. Si Manny Pacquiao ay nagtapos sa elementarya sa barangay Saavedra ng Saway Elementary School kung saan siya ay nag-aaral hanggang ika-6 na baitang lamang. Ayon sa kanyang guro, si Manny Pacquiao ay isang batang masipag at matulungin. Si Manny Pacquiao ay bata pa lamang nang iwan ng kanyang ama ang pamilya. Ay napilitang huminto sa pag-aaral dahil ang kanyang ina ay wala itong sapat na pera upang suportahan ang kanyang edukasyon. Gamit ang lakas ng loob sa kanyang paniniwala, nagsimula si Manny sa boxing sa isang open-air park or plaza sa General Santos kung saan tinalo niya ang lahat ng corner. Ang kanyang hangarin para sa mas mahirap na kompetisyon, pumunta siya sa Davao City, 150 kilometers ang layo kung saan nakipaglaban siya sa mga mas mataas ang ranggo ng mga kalaban upang maitaguyod ang kanyang sarili bilang pinakamahusay na junior boxer sa katimugang bahagi ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. Noong 1994, isang taong naganap, si Manny Pacquiao ay pinadalhan ng talent scout na si Yolanda Parcod upang makilala ang mga negosyanteng lalaki. Si Paulding Correa ay isang kabisera at nanirahan sa Metro Manila at nauna nang nangako na gumawa ng mga kampyon. Mula sa mga pangako na yon, sinabi niya kay Manny Pacquiao na dalhin niya ito sa L&M Gym sa may Sampaloc kung saan siya ay nagsasanay. Pagkalipas ng 1 taon, natapos ni Manny Pacquiao ang kanyang 60-4 amateur career sa pamagitan ng paggawa ng kanyang profesional noong ika-22 ng Enero sa taong 1995. Sa isang light fight ng flyweight division, nakita siyang talunin si Edmond aka Enting Ignacio.
Ang kanyang tagumpay ay dumating noong 1998 nang talunin niya si Chanchay Sasakul ng Thailand upang makuha ang titulong flyweight ng World Boxing Council or WBC. Mabilis na pasulong hanggat sa pizza na sa kasaysayan siya ay itinituring na ang unang boksingero upang manalo ng mga pamagat ng boxing sa mas maraming mga klase ng timbang. Si Manny Pacquiao ay kasal sa kanyang mapagmahal na asawa na si Jinky Zamora mula noong taong 2000. Nakilala ni Manny si Jinky Zamora sa taong 1999 noong siya ay supervisor ng isang beauty salon sa isang mall. Si Jinky ay may isang kambal na ipinanganak sa isang middle-class family noong January 12, 1979. Gustong-gusto ni Tears ang pag-ibig na parang maliwanag sa kanilang mabilis na desisyon upang magpakasal 7 buwan makaraan ang May 10, 2000. Ang kanilang kasal ay binasbasan ng 5 amazing kids na sina Emmanuel Pacquiao Jr. sa palayaw ni Jimwell ay ipinanganak noong 2000 ay gumaganap na bilang isang modelo. Si Michael Stephen Pacquiao na ipinanganak noong 2001 ay mahilig sa musika. Mary Divine Grace Pacquiao na ipinanganak noong 2006 ay ang unang anak na babae ng pamilya. Ang sunod naman ay si Queen Elizabeth Pacquiao na ipinanganak noong taong 2008, ang nag-iisa na mamamayan ng Estados Unidos sa kanyang mga kapatid dahil sa katotohanan siya ay ipinanganak sa Los Angeles. Tunay na totoo na ang mundo ay hindi kailanman nakilala ang isang maraming nagagawa ng boksingero tulad ni Manny na tinaguriang boxing nagtayo ng mga karera sa mga sumusunod na pagsisikap. Si Manny Pacquiao ay isang reservist militar na pumasok sa puwersa ng reserba ng Pilipinas sa taong 2006 at nakamit ang ranggo ng buong colonel noong December 2017. Siya rin ay isang manlalaro ng basketball at isang coach noon mula noong 2014. Hanggang si Manny ay pumasok na rin sa isang politika, bumuo si Manny ng kanyang sariling partido na tinatawag na ang kilosang champ ng tao. Tumakay siya sa partido upang manalo ng isang pwesto sa pambatasan bilang kinatawan ng lalawigan ng Sarangani noong May 2010. At nanalo siya ng pangalawang termino na walang kalaban noong 2013 at nanalo ng isang pwesto sa Senado ng Pilipinas. Maliban sa mga binabanggit, si Manny ay isang hardcore born-again na Kristiyano na sabay sinasabing naririnig niya ang tinig ng Diyos at nakita ang katapusan ng panahon. Isa rin siya sa nagmungkahi ng isang batas kung tawagin ay Asian Christian Bill para sa National Bible Day na pinirmahan ng Senado ng Pilipinas. Dahil sa kanyang katanyagan, ang kanyang panukalang batas ay natugunan ng walang anumang pagsalungat at ngayon ay pinagtibay sa buong Asya. Ang People Champ ay kumuha ng oras mula sa kanyang iba't ibang pagsisikap na maitampok sa mga pelikula. Isinama nila ang kanyang unang lead role sa Violet Films na ang pamagat ay Lisensyadong Kamao na sinundan ng Anak ng Commander at Supremo comedy films na pinamagatang Wapakman. Bukod sa mga pelikulang, iniligay niya ang mga pagpapakita sa mga palabas sa TV na may kasamang Pinoy Records, Totoy Bato, pati na rin ang sitcom Show Me the Money. Sa kaugnayan ng pagsisikap sa aliwan, naglabas si Manny noong 2006 ng isang musical na album na tinawag na Laban Nating Lahat Ito. Sa kanyang katutubong wika, naitala rin niya ang isang pamagat, Sometimes Win With Us by Dan Hill. Sa ngayon, meron siyang mga negosyo at mga deposito sa iba't ibang bangko. Kasama nila ang Reed House Economy Hotel, Pacman Wildcard Gym, pati na rin ang Pacman Water. Ang iba pa ay Team Pacquiao Store, MP Francis Digital Printing Solution at Pacman Beach Resorts. Ngayon, ating balikan ang kwento ng kaugnayan ni Manny Pacquiao sa kanyang ama. Tungkol sa ama ni Manny Pacquiao, ang ama ni Manny Pacquiao ay isang masipag na tao na nakukuha ng pangangalaga ng kanyang pamilya sa pamagitan ng pagsampa na hindi kukulangin sa 70 mga puno
sa isang araw upang mangalap ng mga niyog kasama ng mga iba pang mababang trabaho bago umalis sa kanyang pamilya. Hindi nagkaroon ng malapit na kaugnayan kay Rosalio ng mga dekada matapos niyang umalis dahil sa katotohanan ng minsan niyang pinatay at kinain ang alagang aso ni Manny. Ayon kay Manny, ang pagpatay sa aso ay mas masahol pa kaysa sa paglabas o pag-iwan ng pamilya na kinuha ang tuta na natagpuan ko at pinatay ito. Sa isang batang lalaki na hindi mapapatawad, ito ay pagnanakaw sa isang bagay na gusto ko na mas kakilakilabot kaysa pagnanakaw ng pera. Mahigit na 20 taon na ang lumipas at hindi ko siya mapapatawad. Noong 2009, nang bumisita ang papa ni Manny Pacquiao upang panuorin ang isa sa laban ni Manny, sila'y nag-uusap at nagpapatawaran tungkol sa mga pangyayari o nakaraan. Gayon kay Manny, hindi na ako naging mapait o galit. Pinatawad ko na siya kaagad. Napakaraming taon na ang lumipas at pareho kaming naghirap dahil sa isang kakilakilabot na nakasandal sa aming buhay. Ayon kay Manny, ito ay tulad ng isang kaluluwa na naglilinis sa akin, tulad ng 100,000 buhangin na kinuha mula sa aking balikat. Tungkol naman sa ina ni Manny Pacquiao na si Dionisia Pacquiao, ay ang babaeng responsible sa pagpapanatili ng kanyang pamilya matapos na umalis ang ama ni Manny. Una, ay hindi niya sinusuportahan ang mga pagsisikap na maagang pagbuboksing ng kanyang anak dahil nais niya na siya'y maging isang paring Katoliko bilang araw. Gayunpaman, siya ang pinakamalaking tagahanga ng kanyang anak. Tungkol naman sa mga kapatid ni Manny Pacquiao, ang nakakatandang kapatid ni Manny ay si Isidra Pacquiao Paglinawan. Para kay Manny, maliit lang ang nalalaman tungkol sa kanya hanggang sa 2010 nang salakayin ng pulisya ang kanyang bahay sa suspetsa ng illegal na sugal. Susunod ay ang kanyang kababatang kapatid na si Bobby Pacquiao, isang dating profesional na boksingero at siniswerte sa sport dahil meron lamang siyang 31 bouts na kung saan 15 ay talo sa loob lang ng 2 division. Si Rogelio Pacquiao naman, nakilalang bilang Roel. Siya ay isang politiko na dating naglingkod at bilang tagapayo sa General Santos City. Ang iba pang kasama sa mga palayo ni Manny ay ang The Executioner, People Champ at pambansang kamao. Kilala rin siya bilang The Executioner dahil sa tinalon niya ang mga magagaling na boksingero mula sa bansang Mexico sa takbo ng kanyang karera. Parehong mga pangalan ang nagbumula sa bibig na meron ang mga tao sa Pilipinas para sa taong itinuturing nilang isang national treasure. Si Manny ay nakipaglaban para sa mas mahusay na bahagi ng kanyang buhay. Bilang isang bata, kailangan niyang makipaglaban upang kumain at bilang isang profesional, nakipaglaban upang manatiling may kaugnayan. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang kanyang pagkakahawig ng tao sa pamagitan ng kanyang mga pagsalakay bilang maliwanag sa pagbibigay ng kalahati ng 80 milyon na kapalaran na nakuha niya mula sa kanyang bantog na labanan kay Mayweather Jr. at nais niyang tumulong sa kapwa sa iba pang mga gawaing mapagkawang-gawa. Anya, ang mga laban ay dapat mangyari ng walang basurahan at ito ay isang magandang halimbawa sa mga bata na iniidolo ng mga mandirigma. Sa aking buhay, ito ay ang aking karanasan na ang pinakamagandang promosyon ay ang Shane Mosley fight dahil ang lahat ay magkaibigan. Kabilang sa kanyang libangan ang pakikinig sa musika, pakikisalamuha sa mga kaibigan at pagsisikap ng awiting mas mabuting lugar ang lipunan. Dahil sa kanyang katanyagan, si Manny ay madaling nasungkit ang pinakarorok ng kanyang tagumpay. Siya ang kauna-unahang boksingero na naging isang kampyon sa 8 dibisyon at bawat laban ni Manny, ito ay nakatala na ang buong Pilipino ay nagkakaisa para suportahan ang laban sa pamamagitan ng panunood. Walang krimen, walang katao-tao ang lansangan o kalsada, sarado ang mga tindahan at iba pang mga mall mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lahat ng Pilipino ay nagkakaisa at tigil ang putukan sa 2 grupo mula sa hanay ng military at ang hanay ng CPP-NPA. Ating balikan at panoorin ang laban ni Manny Pacquiao na kung saan siya ay naging 8th Division World Title na siya lang din ang kauna-unahang boksingero na nakakuha
at nanalo ng 12 major world titles in weight division sa bagong boxing history. Ang unang division ni Manny Pacquiao, December 4, 1998, flyweight 112 pounds WBC versus Chachay Sasako, 8 rounds knockout. Ang pangalawang division, June 23, 2001, Super Bantamweight 122 pounds IBM versus Lelo Lidwaba. Umabot lang ng 6 rounds at nanalo siya via knockout. Ang pangatlong division, November 15, 2003, Featherweight 126 pounds. Pinaglabanan nila ang Linyal versus Marco Antonio Barrera. Umabot lang ng 11 rounds at panalo via technical knockout. Ang pang-apat na division, March 15, 2008, Super Featherweight 130 pounds WBC versus Juan Manuel Marquez. Panalo via split decision. Ang panglimang division, June 28, 2008, ang pinaglabanan nila ang lightweight 135 pounds WBC versus David Diaz. Umabot lang ng 9 rounds via technical knockout. Ang pang-anim na division, May 2, 2009, Super Lightweight 140 pounds IBO versus Ricky Hatton. Umabot lang ng second round at via knockout. Ang pang-pitong division, pinaglabanan nila ang welterweight 147 pounds WBO versus Miguel Cotto. Umabot lang ng 12 rounds via technical knockout. Ang pangwalong division, pinaglabanan nila ang super welterweight 154 pounds WBC versus Antonio Margarito. Panalo.